Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat sa Amang Diyos na hanggang ngayon nandirito pa rin tayo sa loob ng bahay-sambahan para sumamba sa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating paksa ngayon na ating pag-aaralan ay karugtong sa mga huwad na mga relihiyon. Ang mga huwad na mga relihiyon hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang mga ginagawa. At sino po ba itong mga huwad na mga relihiyon na ito? Napakarami nila. Uunahin ko sa inyo at ipabalik-balik ito para maunawaan ng tao. Yung relihiyon na Pentecostal, alam na natin na ang relihiyon na Pentecostal, ang founder niyan ay isang Amerikano, si Charles Fox Parham. Ano ang ginagawa niya doon sa kanyang pagsamba? Siya po ay nakipagtalik sa mga babaeng mga membro niya. Ang taong yan ay nagbubuga ng apoy. Siya ang hinulog na isang dragon na kumakalaban sa ating Amang Diyos. Tandaan ninyo kung sino yan, si Charles Fox Parham. Siya ang founder ng Pentecostal. Ngayon, marami sila. Marami ang mga membro niya. Lumaganap sa buong sanlibutan. Ngayon, ang ginagawa nila, may mga instrumento sila, may mga gitara, at hanggang ngayon, patuloy sila nga nagpalimos sa mga membro nila. Kaibigan, kapatid, kung sino ka man, kung saan ka man ngayon na relihiyon, lumabas na kayo dyan. Hindi kayo maliligtas dyan. Sino pa? Itong Mormons. Sino po ba ang founder sa Mormons? Si Joseph Smith. Isa din yan sa mga Bible scholar. Gumawa si Mr. Joseph Smith ng kanyang Bible, yung tinawag na The Book of Mormons. Humihingi din siya ng mga pira sa kanilang mga membro. Sino pa? Yung Katolisismo. Binulagan nila ang mata ng tao, ang kaisipan ng tao. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin sila ng mga imahe, mga rebulto. Inuukit yung kahoy sa isang taong matalino
at pinabinditahan sa pari at doon sila sumasamba. Ang sabi nila, ano daw? Idol man lang yan. Sa Old Testament, may mababasa ka noon ay nagsasabi, huwag kayong gumawa ng imahe kahit siya'y ginto, bato, at ilagay mo doon sa yung artal, ilagay mo doon sa bukid para magsamba. At maskin sa ilalim ng lupa, maskin sa ilalim ng dagat, huwag kayong sumamba sapagkat ang sabi ng ating amang Diyos, ako'y isang Diyos at hindi tao, hindi imahe. Ano pa ng mga reliyon, ng mga huwad ng mga reliyon? Yung born again. Hindi po ba ninyo alam itong isang born again na ang founder niyan ay isang inchik? Sinong inchik yan? Si Peter Siu Yung-sik. Ano po ba ang relihiyon sa mga inchik? Buddha. Ang tawag noon, Tripitaka Buddhista, mga Buddha. Ang natapos yung inchik na yan, isang mechanical engineer. Sabi niya, maliit lang, konti lang ang kita ko sa aking pagka-mechanical engineer, gagawa ko ng relihiyon. Doon, lumabas ang tinatawag na born again. Yung insik na yan ay sa espiritu, anak sa espiritu ng isang dragon. Sino yung isang dragon na hinulog dito sa ating mundo? Si Charles Pax Parham. Anak sa espiritu, sa dragon, yung si Peter Siu Yung-sik. Tingnan mo ngayon, marami sila, marami mga membro nila. Yung nga ang sabi ko, binulagan nila ang mata ng tao. Yung mga gumagawa ng mga imahe, hindi ko pa malilimutan nung ako'y nag-edad pa ng 6 na taon. Nakita ko yung rebulto sa aking lula. Tinusok ko yung mata niya. Tinusok ko rin yung mata ko. Hapdi man, masakit man ang mata ko. May ilong siya, may ilong din ako. Hinawakan ko tong ilong ko at hinawakan ko siya ay yung ilong ng imahe. Naku po, hindi ako makahinga. Pero kahit tatagalin ko man pag ganon ang ilong ng imahe, kako, ano ba to? Totoo ba itong tao? Ang ginawa ko, kinuha ko yung imahe. Di ba nung una ang tawag ay kaban, malita, maliit pa. Pero, doon nila pang file nila, ipang-plaster nila yung mga tinupi ng mga damit. Kinuha ko at pinutulan ko ng liig. Baul ba yun ang tawag? Oo.
Pinutol ko. Naku, ang laman doon sa ilalim, spring lang ng notebook. Sabi ng lula ko, ano ka ba? Delikado yan. Kay sa Bisaya, makagaba daw. Gabaan ka. Pinalo niya ako ng pinalo hanggang nagdudugo, dumudugo ang puwitan ko sa kahampas ng lula ko. Tapos sasambahin mo? Yun ang sabi ko. Sumasamba sila sa mga imahe. May mga mata hindi makakita, may mga kamay hindi makagawa sa tulong sa inyo. May mga paa sila hindi makalakad. Kaibigan, kapatid, gumising ka. Huwag kang matutulog. Lagi niyong tatandaan, ang lahat ng mga relihiyon na hanggang ngayon gumagawa, gumamit ng mga Bible, gumawa ng mga imahe, mga rebulto, hanggang ngayon sila ay humihingi ng tulong o 10% sa kanilang mga membro, iyon ay hindi maliligtas. Yung mga taong nagmumura sa Bisaya na malikas. At tingnan nyo, kahit mga bata pa ngayon, nagmumura na malikas. Yun nga ang sabi ko, ngayon, ang panahon na si Satanas ay gusto niya lahat ng mga tao, lilituhin niya, bulagin niya sa katotohanan. Gusto ni Satanas na lahat ng tao ay maging kasama niya, ihulog sila doon sa dagat-dagatang apoy. Alam ko na marami ang naniniwala na mayroong amang Diyos at sila ay hindi gumawa ng mga kasamanan, mga kasalanan. Kung sino ka man at ano ka man, kung saan kang sikta na relihiyon ngayon, kung ikaw naniwala sa aking mga itinuturo, paki-like, follow, like, and share para marami pa ang mga taong makakita at marami pang mga taong makaintindi o maintindihan nila na iisa lamang ang tunay at tunay na Diyos, ang ating amang Diyos. Bakit gusto mo tawagin ang Panginoong Hesukristo ng Diyos? Kasi binulagan ni Satanas ang iyong mga mata para hindi niyo makita. Kayo'y nakasulat na noon pa sa Old Testament nung ako'y nag-Bible scholar pa. May mga tainga hindi makarinig. May mga mata hindi makakita. Ano pa yung ginagawa nila? Kung magrosaryo, ano ang tinuro nila? Turi ni David, idalangin mo kami.
bahay na ginto, idalangin mo kami. Ano bang ibig sabihin nun? Maintindihan ba ng tao yan? Kahit inosinteng bata, hindi makaintindi yan. Ano po bang ibig sabihin ng rosaryo? Nung una pa, akong nagsasabi sa inyo, ang ibig, yung wika na rosaryo, tandaan mo, kaibigan kapatid, sa Tagalog yan ay bulaklak. Sa English ay rose o flower. Yung Rio, kahit tingnan ninyo at basahin nyo sa Google, ang ibig sabihin ng Rio, creek, river, o sapa, suba sa Bisaya. Sato pa, ang ibig sabihin ng rosaryo, bulaklak sa sapa. Naku po, binulagan talaga sa mga pare ang kaisipan ng tao. Binulagan. Sila'y, tingnan mo sila. Ang iba, ang mga miyembro nila, mataas ang napag-aralan. May mga doktor, may mga engineer, may mga abogado. Pero, ano ang sabi sa rosaryo nila? Turin ni David, idalangin mo kami. Bahay na ginto, sa Bisaya, balay nga bulawan, iampo mo kami. Tingnan mo. Naku po. Nasaan ang kanilang mga pinag-aaralan? Kung may, ano pang tawag sa kuan? Nangunguna sa mga rosaryo, kung halimbawa may pangadji, magrosaryo. Ang katong yung nangunguna, magsabi siya sa rosaryo niya, pag rosaryo niya, ang sabi niya, balay nga bulawan, bahay na ginto. Sasagot din yung mga tao, igampo mo kami. Turing ni David, sasagot din ang mga membro, iampo mo kami. Naku po, kapatid, kaibigan, gumising kayo. Tandaan mo, iisa lamang ang ating dapat. Tandaan mo ito ha, isa lang ang tunay na Diyos. Ang amang Diyos na nasa langit. Sino ba ang isang propeta? Tandaan mo ha, sino ba ang isang propeta na nakita niya na mayroong anak ng taong nakaupo sa upuan sa ating amang Diyos? Si Enoch. Noong panahon ni Enoch, wala pa ang baha ni Noah. Wala pa. At hindi pa. Wala pa. Sinilang ang Panginoong Hesukristo. Pero, nakita na ni Enoch na mayroong isang tao nakaupo sa upuan, sa kanang upuan sa ating amang Diyos. Pero hindi si Enoch nakakita sa Diyos. Ang nakita lamang niya ang upuan. Iyon ang totoo, kaibigan, kapatid. Tandaan mo,
Sa panahon ni Enoch, wala pa ang baha ni Noah. Wala pa. At bakit tinanggal sa mga Bible scholar ang the Book of Enoch? Dahil niyan, iyan ang totoo. Yung nakasulat naman sa Bible na noon pa sa Old Testament pa, ang sabi, ano kasi, ito si Birhen Maria gusto ng mag-asawa sila si Jose. Sino ba ito si Jose? Anak ni? Alam na natin kung sino yan. Noong nakita ni Jose na buntis na si Maria, di na sana siya ayaw na niya. Gusto siyang tumalikod. Hindi na siya asawa kay Maria. Pero, ang sabi, sinabihan siya, Jose, huwag kang mag-alala dahil yung binuntis ni Birhen Maria ay lalang sa Espiritu Santo. Ngayon, nag-asawa sila. Kay ano man itong si Jose, tapat sa Diyos. At nung isinilang ang isang bata doon sa kakainan ng baboy, doon siya isinilang. Nung siya'y isinilang, may 3 hari nagpakain ng mga tupa. Sa Bisaya, mga karnero. At ang sabi na siya ay tatawagin, yung bata na yan ay tatawagin Hesus Kristo. Siya ang hari sa mga hari. Ang Jesus Christ, King of the King. Yon ang totoo. Ngayon, may mababasa din sa Bible na nung ako nagbasa pa, kaso ngayon ay hindi na talaga ipagamit ang Biblia kasi sinunog na. Noong tinanong ng isang apostol ang Panginoong Hesukristo, ano ba ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo sa isang apostol? Ang tagal mo na tayo, ang tagal na nating nagkakasama, hindi mo pa nalaman? Sabi ng Panginoong Hesukristo, kung sino ako. At nakasulat din yan at yung sabi sa Bible, tapos na binago, kaibigan, kapatid, ang Bible sa mga Bible scholar. Yun ang totoo. Lahat ng nandyan ngayon nga ginagamit nila, puro na yan kasinungalingan. Puro na pangwarta, pangpira. Pangwarta. Ano pang reliyon? Ang nagsabi na alive forevermore. Jesus is alive forevermore. Ano pang reliyon yan?
Pentecostal? Pentecostal ba yan? Bunagin. Born again? Oh. Yung mga awit, yung mga kanta na yan, hindi ninyo alam, binago na sa mga Bible scholar yung Biblia. Hindi ninyo alam, ang ating Panginoong Hesukristo dumalaw doon sa Israel. Nandito na ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit dumalaw ang ating Panginoong Hesukristo ngayon? Mga 1 linggo pa ngayon ang nakaraan. Kasi ang Israel, kung ano ang ginagawa nung syudad sa Sodoma at Gomora, nakipag-asawa lalaki, kapwa lalaki. Mga bakla ang ibig sabihin. Nakipag-asawa babae at babae. Tingnan mo kung ano ang nangyayari sa Sodoma at Gomora. Di ba sinunog sila? Naku po, kaibigan, kapatid. Kawawa ka kung hindi ka magbago at hindi ka maniwala sa mga sinasabi ko. Nandito na ang ating Panginoong Hesukristo. Noong siya'y ipinako sa cross, nakita sa mga tao, di ba, ang ating Panginoong Hesukristo, pag abot ng 3 araw, sino ang unang apostol na nakakita kay Kristo? Si Pedro. Ano ang sabi ni Pedro? Sa isip lang ni Pedro, kay nabanhaw na ano pa sa Tagalog yun, ng nabuhay uli ang Panginoong Hesukristo. Sabi sa kaisipan ni Pedro ay nakita siya ng Diyos. Ano kasi nabuhay pagdating ng 3 araw? Hindi man bigkas sa kanyang bibig ni Pedro, pero nalaman ng ating Panginoong Hesukristo ang nasa isip ni Pedro. At ano ang sagot sa ating Panginoong Hesukristo kay Pedro? Pedro, tingnan mo ako, ang aking mga sugat sa aking kamay. Ako ito. Hindi katulad sa nasa isip mo, ang Diyos na nasa langit. Noong nakita nila nga ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay muli. Ngayon, ang sabi na nila, Diyos na daw si Kristo. Ngayon, papayag kaya ang ating Panginoong Hesukristo nga siya tawagin mo na Diyos? Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Kayo'y gusto pumatay sa akin, sa anak ng tao na nagsasabi sa inyo ng tunay na kaligtasan na aking narinig mula sa Diyos. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi nun. Bakit mo tawagin siyang Diyos? Hindi ka makapaniwala, no? Na ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi?
Gusto niya akong patayin na isang tao na nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig mula sa Amang Diyos, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Naku po, makapanindig balahibo. Totoo itong mga sinasabi ko. Ang ating Panginoong Hesukristo lang ang gumagawa ng banal na hapunan. Bakit ginagaya-gaya ninyo? Ang ating Panginoong Hesukristo lang ang isang tao nagpasa ng krus. Bakit ginagaya-gaya ninyo? Kayong lahat na gumagawa na ganon nga magawain, susunugin at susunugin talaga kayo. Yung mga pari dito sa Pilipinas na nanggahasa doon sa bahay ampunan, tiyak na hindi maliligtas. Susunugin sila sa dagat-dagatang apoy. Kaibigan, kapatid, isip-isipin mo, magbulay-bulay ka. Kung nasaan kang dako ngayon, kung saan ka nasiktan na relihiyon ngayon, sabihan ko ikaw, iisa ang relihiyon at last messenger, itong isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan mula sa ating Amang Diyos. Itong relihiyon na ito, dito sa bahay-sambahan, alam po natin mga kaibigan, mga kapatid, na wala tayong 10% dito. Ang sino man ng mga sambahan na hanggang ngayon nangungulikta sila sa kanilang mga membro ng 10%. Iyan ang isang susunugin. Yung ibang mga relihiyon, naku po kung isa-isahin ko, napakarami nila. May baptispa, may yung ano pa, saksi ni Jehovah, Seventh-day Adventist. Hindi yan maliligtas. Tandaan mo, kaibigan, bakit pumasok ang Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo sa isang taong manggagamot? Para sunugin ang mga Bible, para sunugin ang mga rebulto. Bakit hanggang ngayon may mga tao pa na nandyan pa sa kanilang mga bahay ang kanilang mga rebulto? Diyan sila dumalangin, diyan sila nagsasamba. Pero tanungin mo sila, hindi man kami nagsamba ng mga rebulto. Idol man lang namin yan. Iisa lamang, kaibigan, kapatid, ang tunay na relihiyon. Ang Holy Quadro G Religion Incorporated. Bakit? Sa araw ng Sabado, ang pagsamba. Pero mali naman yung ginagawa ng mga Seventh-day Adventist nga ang kanang pagsamba from sunrise to sunset. Mali yun. Iisa lang kauras dapat
sambahin ang ating Amang Diyos. Kasi kaibigan, kapatid, ito noong nagawa na ang mundo, nagawa na sa Diyos ang mundo, nandyan na ang mga punong kahoy, nandyan na ang mga halaman, nandyan na ang mga animals, yung mga hayop ba? Pagdating ng ikapitong araw, ay namahinga ang Diyos. Ilang araw yon? Ikapitong araw. Sa kalendar natin ngayon, tama ang Sabado. Di ba? Yun ang mga Sabadista, mga Seventh-day Adventist, mali talaga yung ginagawa nila. Bakit? Sabi ni Ellen G. White, huwag ipakain ang baboy. Huwag ipakain ang mga isdang walang mga kaliskis. At nagsasabi pa, may mga kuan sila, yung kuan pa, palagi silang nagdidebate, yung Knight of Columbus, yung Catholic Wheat Defender, palagi silang nagdidebate, nagdiskusyon sila, yung mga nagbabasa din ng mga Bible. Kasi, ang ginawa ni Ellen G. White, ito, siya ay hindi kumain ng baboy. Siya hindi kakain ng mga crabs, yung mga octopus, hindi siya kumain nun. Pero ang sabi sa ating Amang Diyos pagkatapos sa baha ni Noe, ang sabi ng ating Amang Diyos, Noe, nakita mo ba itong rainbow? Itong bangaw ba? Sa Bisaya, bangaw. Rainbow. Ano pa sa Tagalog yan? Yung rainbow? Bahaghari. Di ba? Bahaghari, no? Sa Tagalog. Upo. Nakita ko yan. Amang Diyos. Iyan ang ibig sabihin, sabi ng Diyos iyan ang ibig sabihin na hindi ko nahuhukuman ng lono o tubig baha ang sanglibutan, kundi susunugin ko na. Sa Bisaya, sunugon ang kalibutan, ang mundo na ito, susunugin na. At ano pang sabi ng Amang Diyos? Ang sabi niya, ang lahat ng mga hayop, mga animals, ay ipapakain ko na sapagkat linini. Tapos baha na, tapos na ang baha, linisan ko na. At, sa ito pa, gihinluan na ang kalibutan. Ang lahat ay ipakakain, sabi ng ating Amang Diyos, huwag lamang sa dugo. Bakit? Sapagkat ang dugo ay nag-sign o nagsimbolo sa buhay. Sige nga, tatanungin ko kayo, makakain mo ba yung baboy kung hindi mo kunan ng dugo? Hindi, no? Yung baka, makakain mo ba kung hindi mo kunan ng dugo? Yung kalabaw, yung mga hayop na may mga dugo. Ang ibig sabihin, tapos na linisan, ipakakain na. Huwag lamang sa dugo. Huwag kayong kumain ng dugo. Pero anong sabi sa mga huwad na mga reliyon? Ay, sige, kaunin mo. Yung sampay na, dinuguan, sige, kainin mo. Ipakain. Tingnan nyo kung nagsasabi ba sila ng katotohanan. Puro kasinungalingan ang kanilang mga ginagawa.
Kaibigan, kapatid, tandaan mo ito. Iisa lamang ang tunay na relihiyon, ang Holy Quadro G Religion Incorporated. Rehistrado sa Security of Exchange Commission ang Holy Quadro G. Ang lahat na aking tinuro sa inyo ay totoo. Sana po maunawaan ninyo at manatili kayo sa pagtingin. Huwag kayong magsawa sa panalangin o tuturo ko sa inyo sa tuwing Sabado. Hanggang dito na lamang po. Tumayo tayong lahat at tayo'y manalangin sa ating Amang Diyos.